Mapagpalang araw sa ating lahat, sa iyo Kuya Vinjay at sa ating mga tagapakinig. Muli, ako po si Leo, ang inyong narrator sa kwentong ito na may temang horror, supernatural at psychological. Ito ang pagpapatuloy ng ating kwentong Anino sa Lumang Bahay. In a world where imagination takes flight, we bring your stories to life. Prepare to witness the power of visual storytelling, crafted with precision and passion. Experience cinematic excellence, where every detail is meticulously brought to the screen. Introducing Vinge Visual Production. Umiiwas si Elena sa nararamdaman niya. Pero ang mga multo ng nakaraan, hindi basta-basta naaalis, lalo na kapag buhay pa sa alaala ang sugat. Gusto mo, dumaan muna tayo sa simbahan. Baka makatulong sa iyo yun, kapatid. Ayoko, kuya. Diretso na tayo. Ha? Sigurado ka? Dati sinasabi mo lagi yun na sa simbahan ka humihinga. Bata pa ko nun, kuya. Iba na ngayon eh. Ikaw talaga. Tumahimik ka. Ha? Anong sabi mo? May problema ka ba, Elena? Wala, kuya. Sabi ko, ang tahimik dito. Sasaglit lang ako sa simbahan ha. Mag-aabot lang ako ng donation. Gusto mo bang bumaba muna? Hindi na, kuya. Tumahimik ka na. Hindi kita kakaway. Ha? Ano yun, Elena? Wala. Ang init dito. Biglang pumasok sa isipan ni Elena ang nakaraan. Elena, tumigil ka kakaiyak. Demonyo ka talagang bata ka. Hindi ko po ginawa. Ayoko po. Wag po. Habang buhay kang susundan ng kadiliman, lintik kang bata ka. Kuya, uuwi na tayo. Pero bakit? Kakarating lang natin, di ba? Easy ka lang, kapatid. Please, kuya, uwi na tayo. Ito ang scene 2 ng ating kwentong Ang Anino sa Lumang Bahay. Ang bahay ay parang humihinga at ang dilim ay parang nakangiti sa pagbalik nila. Elena, kausapin natin ng psychiatrist friend ko ha. Baka kailangan mo lang ng... Teka lang kuya. Anong pinagsasasabi mo? Hindi ako baliw. Okay, sorry. I just care about you. Pagod lang ako. Mag-iingat ka sa pag-uwi. Okay? Ikaw din. Text mo ko mamaya ha. Huwag mo kong tawagin sa pangalan ko. Ano ba gusto mo sa akin? Kapag ang nakaraan ang kumatok, hindi mo pwedeng iwasan. At ang aninong ito, hindi lang basta nanunood. Naghihintay siya na maalala ni Elena ang kasalanang iniwan niya rito.
Kapag ang takot ay araw-araw na, napapagod ang isip. At kapag pagod na ang isip, doon pumapasok ang anino. Hindi bilang kaaway, kundi bilang kaibigan. Kape. Kailangan ko ng kape. Tama na. Please, tumigil ka na. Umalis ka. Hindi kita kailangan. Hindi kita kailangan. Tigilan mo ko. Tigil. Tigil! Sandali po. Magandang umaga, Iha. Narinig kong nandito ka na daw ulit, kaya minabuti kong pumarito at kumustahin ka. Father, pasensya na. Hindi ako nakadaan sa simbahan. Okay lang naman yun, Iha. Gusto lang din kitang kumustahin at ang tagal na nating hindi nagkita. Fine naman po ako. Pagod lang po. May mabigat sa loob ng bahay na to. Rinig ko sa hangin. Medyo may kalumaan na po kasi itong bahay. Kapag may kailangan ka, kahit hindi dasal, tumawag ka lang sa akin. Ayaw mo sa kanila. Ako lang ang gusto mo kasama. Stop! Hindi kita kaibigan. Stop! Anong mahal? Tinatakot mo ko. Walang lalapit sa batang yan. May sumpa yan. Tama na po, Itay. Susunod sa kwentong Horror, Supernatural at Psychological. Ang pagsuyo ng demonyo kay Elena. Ano ang mangyayari kay Elena? Siya ba ay tuluyan ng mapapasakamay ng masamang elemento? O mapapagtibay pa niyang lalo ang kanyang pananampalataya? Abangan sa susunod na episode ng Anino sa Lumang Bahay. Hey, if you enjoy our content, support us and stay connected. Like this video with a thumbs up. Subscribe for more videos. Hit the notification bell so you never miss an update.